Tana'y aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang biniyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nawa ang salita ng Diyos ang ating maging gabay sa pagsisimula ng ating araw, at ang kaniyang banal na Eucharistia ang siyang magbigay ng lakas upang lalo nating mapagtanggumpayan ang hamon ng buhay, particularly sa araw na ito. Nakababahala ang ating ebanghelyo dahil ito ay pagpapakita ng pagbahabahagi ng isang sambahayan. Pero hindi dito nakatuon kung ano ang mensahe nito, kung ano ang mensaheng nais iparating sa bawat isa. Kung hindi ang salita ng ating Poong Jesus Nazareno na naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Ang apoy na nabanggit ay isang simbolo ng paglilinis o symbol of purification. Kahit na noong lumang tipan, ang apoy ay sumisimbolo sa purification na dapat mangyari sa tao. Ito ay napakagandang pagpapaliwanag na ibinahagi ni Saint John of the Cross. Papaano daw ang apoy ay nagiging simbolo ng purification? Si Saint John of the Cross ay nagbahagi na parang ang isang apoy kapag kaniyang tutupukin na ang isang maliit na kahoy, ang kahoy sa umpisa ay pumuputok at nagkakaroon ng mga kulay dahil tinatanggal ng apoy yung mga bagay na nakadikit doon sa kahoy. Yung tubig o yung dumi na nakadikit sa kahoy ang unang lumalabas. At kapag nawala na
ang mga dumi na nakadikit sa kahoy, ang apoy at ang kahoy ay magiging isa at magliliyab ito ng napakaganda. It purifies. Nagbibigay ito ng paglilinis dahil ito ang gusto ng Diyos na tayong lahat na sumusunod sa Kanya ay malinis ng Kaniyang apoy. Ang apoy ng Kaniyang pag-ibig, ang apoy ng Kaniyang awa. Kung papaanong ang apoy sa Kaniyang simbolikong magagawa, ang apoy na ibinibigay ng Diyos, sana ay magpalinis din sa atin upang tayo'y maging isang tunay na wagas na mananampalataya sa Diyos para sa halat ng ginagawa natin sa araw-araw ay magkaroon ng kabuluhan hanggang sa Kaniyang pagdating. Ang pagbahabahagi na nabanggit sa Ebanghelyo ay tunay na kasangkapan upang makita kung saan tayo nakatayo, humahawak at naniniwala sa Diyos. Ito yung pagpapakita ng fidelity o katapatan sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sana ang apoy ng pag-ibig at awa ng Diyos ay magningas sa atin. Sana ang apoy ng paglilinis, the fire of purification, ay mangyari sa atin sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos sa Kaniyang biyaya ng banal na sakramento ng pangungumpisal. Tayo ay lilinisin ng Diyos. Hahayaan niya na ang apoy na Kanyang ibinigay sa bawat isa nang tayo ay binyagan, ay magningas at patuloy na tumanglaw sa ibang nangangailangan nito. Nagkakaroon ng halaga ang ating pagsunod sa Diyos kung ang apoy na Kanyang iniwanan sa atin ay patuloy na magniningas. Ipakilala, ipakita, ipadama sa iba na ang apoy ng Diyos ay patuloy na niningas dahil ako'y pinalalakas ng Kaniyang salita at ng Kaniyang banal na tinapay. Sa ating pagtataguyod sa misyon ng Diyos sa bawat isa, hayaan nating maging mainit ang ating paglapit, pagyakap, at pagsunod sa ating Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.